Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Ayan, happy Wednesday evening sa ating lahat. And shout out sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig at nakatambay sa aking channel, lalo na sa mga nag-abang talaga ng aking update para sa gabing ito. Maraming salamat. Sobra ko po na-appreciate ang inyong pong pagsuporta. Napakalaking tulong din po nito para sa atin. Anyway, andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Weekends upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita po na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At gano'n na rin sa ilang chika patungkol sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify every time na may bago po tayong reaction na videos about sa mga nasasagap natin araw-araw na balita, mapait bulagaman po yan or chika sa loob at labas ng showbiz. And para nga po sa gabing ito, may kinalaman mga kadarikan sa TV5, sa TVJ and kay MVP ang atin pong pag-uusapan. Kasi kamakailan, mayroon nga pong naging pahayag, ito pong si MVP tungkol sa lagay ngayon ng TV5. And alam niyo naman guys, perfect timing ito para sa mga bashers kaya naglalabasan at kung ano-ano po ang kanilang sinasabi patungkol sa kalagayan ng TV5 at ganun din po sa pagpasok ng TVJ sa TV5 at pag-alis ng Showtime sa TV5. Ayan, nagkahalo-halo na po lahat mga kadabay guys. But before that, bago po natin yan talakayin, nais ko po muna na pag-usapan natin itong patungkol sa anibersaryo ng Itbulaga na ginanap sapagkat meron po nagsasabi na they are disappointed about team song of Itbulaga na until now, tila hindi po binabago ng TVJ. Nananatili na E80 pa rin. Nandun pa din yung E80 sa halip po na idiretso ng Itbulaga, yung dati pong team song ng IB kumbaga. At inaasahan na 1 year na 1 year na po nakalipas pero yun pa din yung team song. Sabi dito, Itbulaga still uses the E80 team. And I'm a little disappointed. I thought they had a recorded version up yesterday or today, but na. Nako, naalala ko to mga kadabricads mula kasi nung naipanalo po ng TVJ, yung mga nabalitaan po natin tungkol sa mga naging hatol sa ipinaglalaban po sa korte ng TVJ. Yung titulong Itbulaga, matapos nga po ng mga nabalitaan natin na panalo di umano nga itong TVJ sa titulo, inaasahan na ng mga Dabricats po na magbabago na nga po sila ng team song. Hindi na E80 yung kanilang isinisigaw. Katunayan nga niyan, hindi nga lang po yung team song ang inaasahan nila, kundi po yung studio. Pero until now, nga pa rin po tayo mga Kadarikads Pero ayun nga, hanggang ngayon pala mga Kadarikas, may umaasa pa din na mababago po yung team song. Lalo na nung nag-anniversary sila. Pero siguro, isa sa main na reason nila is malaking naging parte nung E80 sa kanila pong buhay, mga Kadarikas. Although, yun po'y pansamantalang title lang nila, pero tumatak po ito talagang tumatak talaga sa history ng Itbulaga yung pagkakaroon ng pansamantalang titulong E80 hanggat kanilang inilalaban yung kaso. So, kayo ba guys, ang palagay ninyo? Samantala, dumako naman nga po tayo dito kay MVP na kung saan may post po dito ang bilyonaryo na pinag-uusapan sa social media ngayon and pinagpepiestahan ng mga bashers. Na ungkat nga po kasi dito yung lagay po ng TV5 and based doon nananatiling red and lugi pa rin ang TV5.
So, meron nga po ditong write-ups ang bilyonaryo na kung saan na ayon nga po dito sa kanilang caption, Manuel V. Pangilinan got candid about his relationship with TV5, the broadcast network that remains in the red even after losing a formidable free television competitor in the form of ABS-CBN. Sa kanila namang headline, Manny Pangilinan likens TV5 to a problem child. So, umaani nga po yan ang reaksyon ngayon mga kadarwikads na meron nga po tayo nakuha dito mula sa isang netizen. Sabi niya, kinarma daw sila or itong sila MVP sa pag-itsapwera daw sa It's Showtime in favor of It Bulaga na ngayon ay lugmok sa ratings. Grabihan din tumaas lang po ang ratings ng Showtime sa GMA7. Ganito na po sila sa Itbulaga. Feeling nila or palagay po nila ito ang main reason ng pagkalugi ng TV5. Hindi ba nila naisip na kung nananatili pa rin ang Showtime sa TV5 ay lugmok pa rin lalo sa ratings ang TV5? I mean, sa halip na nasa 4%, 3% ang ratings ng noontime sa TV5, gaya ng ratings nitong Itbulaga doon, kung nananatili doon ang Showtime, lugmok lalo ang TV5 dahil ilan lang ba ang ratings ng Showtime sa TV5 before? 1%? 2%? So, mas dugi sa MVP dito sa Showtime. Talagang mahina po ang Showtime sa TV5. Aminin na po nila yan. Malakas lang ngayon ang Showtime kasi nasa GMA7 sila Tapos sasabihin kinarma or karma ito ni MVP. Sabi pa dito ng isang netizen, TV5 remains very much in the red despite having Itbulaga on board. Things did not turn around for MVP. Some say TV5 is suffering from a course from Mark Jimenez, some unsettled grudge over MT. Talks from the grapevine or the graveyard. Samantala, belta naman ni LM Entertainment guys para sa mga kasinungalingan nitong mga bashers. Sabi dito, nagsalita umano ng masakit na salita sa MVP laban sa TVJ. Nasusuklam umano ang chairman ng TV5 dahil sa pagiging mga problem child nito. Nako, alam ko na kung sino nagsabi po na kasinungalingan na yan. Ang katotohanan ayon kay LM Entertainment, ayon sa actual na statement ng MVP, ang TV5 ang tinuturing niyang problem child noon dahil sa tindi ng pagkalugi noong mga nakaraang taon, pero unti-unti na rin ito nakakabawi sa tulong ng mga collaborations at partnerships. Dagdag pa rin niya ang paglipat ng Itbulaga sa kanilang bakuran at pagbabalik ni Kuya Will sa network. So, nakakabawi na sa pagkalugi. Although lugi pa rin, pero nababawasan na. Nakakabawi na dahil sa partnerships kagaya po ng Itbulaga. So, para nga po malinawan tayo kadarwikan, so narito ang buong article, Despite the yearly loss, Panganiban has expanded TV5 assets to include channels focused sports content and cable TV assets via Signal. From Billionario.com, MVP Manuel V. Pangilinan got candid about his relationship with TV5, the broadcast network that remains in the red even after losing a formidable free television competitor in the form of ABS-CBN. The chairman of the Metro Pacific Group admitted that TV5 has gotten the most of his attention out of all the brands in his business empire because of the losses it has sustained. So, TV5, sa lahat ng business po ni MVP, TV5 ang kanyang pinopokusan po. Yon ang sabi. Hindi po TVJ na sinasabi niyong problem child nitong si MVP. Yung TV5 mismo ang kanyang tinutukoy.
Kakaunawa po siguro ng mga basher, sa lahat po ng palabas sa TV5, ang TVJ ang pinaka-problema nila. Dito sila lugi. Ang tinutukoy naman ng MVP, ang dami pong negosyo na MVP, hindi lang po TV5. So, sa lahat ng kanyang negosyo, TV5 lang, yung kanyang pinofokusan, ito yung tinutukoy niyang problema niya or problem child, hindi TVJ. So, ito nga po ang mismong sinabi or pahayag ng MVP. Pinaka-challenging yung TV5 kasi lugi pa Pero the losses are reducing, Pangilinan said in an interview. Ayan, nababawasan na daw ang pagkalugi. In a human context, ang paborito mong anak, ang problem child, di ba? That's the child you pay most attention to. Yung mga matatali-talino, yung mga scholars, di mo na pinapansin. Kaya na nila he added. Despite the yearly loss, Pangilinan has expanded TV5 assets to include channels focus on sports, content, and cable TV assets via Signal. So kayo guys, ano inyo masisay patungkol dito? Ayan ha, napakalinaw. Ang tinutukoy na MVP ay ang TV5, hindi ang TVJ. So, yun lang guys ang ating update para sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.